Nakita ko yung mukha niyo na nakangiti. Nakangiti sa Panginoon. Yung ang buhay natin, sinabi na natin, sister. Pero, nalulungkot eh. Tayo yung ama yun, nakangiti pa na. Through the Spirit of the Lord, nananahan sa ating puso. Salamat ating Panginoon. God is good. All the time. And all the time. God is good. Salamat ko sa Ginoo. So, dago na kong kalipay. Diya sa Ginoo na nakabalik na po niya. Pila na may kahigayon, naka-anhili. Salamat po ni Pastor Ramon. Pastor. So, niya may diri gibilid na nabahin ni nga grupo. Ang ubatos Butseron sa palinggi. Pinugit. Yan sa kay Pastor Ramon Jr. So kami din gibilid ni Pastor Archie. So, salamat ko nakabalik mi diri. Malipayan o sa makikisunan. Layo ramis man sa Mindanao na as Bukid noon. Niya municipality man ng Portage, Barangay Lingingon. Gamingaw mi sa inyo din. Pastor kay nga naman. Ang among gihimo din ni buwis buhay. Gimigdag ko nga balo. Kalabang mi. Kubang istabang sa Ginoo. So, nako namang kalipay din sa Ginoo nga nakita kaya punta. Mapahiyungon pa, malipayon. Kubang istabang sa Ginoo. So, si brother, bago ko lang nakita niya rin. Pastor mo. Pero, matagal na siya dito. Lipay ko siya ba kay parang may gulo. Okay ba yan? So, gahan namin. Salamat sa Ginoo. Okay, basahin natin yung sa Lucas chapter 22 verse 27. Lucas 30. Ay, Matthew 22:37. Yung pag-ibig. Kay Lirin. Praise the Lord. Matthew 22 verse 27. 37. Matthew. At sinabi sa kaniya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, Amen. at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Salamat sa pagbasa. Tatas paghampo. Amahan nga langit mo. Salamat o Diyos sa imong gugmang ulay paglubanan ng kanamong tanan. Nga di nang matausap ka namo ng kabaton sa gugma diha kanino. Ilabi na sa mga bulato ng imong ipiyal gisangon sa matago sa kanamo. Naningkamot kami sa pagtuman ini. Kaya wala kami arang mahimo gawas sa imong tabang namin. Tuloy kami o Diyos nga mahigugma kami diha kanino. Sa mga bulaton ng imong ipiyal ka naman. Nga mahigugma kami ni Inilo. Sa magtuman sumala si imong kabuton. Panalinikin mo alagad kaya lagi ko arang mahimo sa mong kabalino. Kundi pinagi sa balang espiritu nga may magapamuhat ni mo rasa sa iyong kautuhon. Ginamit kini mong alagad. Gamitan nga akong abil, nga akong dila, sa matin-og nga masabtan sa mga kaigsunan ang iyong pulong umaplikar na mo sa mong kinabuhi. Salamat itanan sa mga Jesus. Amen. Okay, pagkabot tayo. So, salamat yung Ginoo. At tumpit sa 29 nakabot. Gikan sa Mindanao, kundi sa Cebu. Gikan sa Cebu, kayo na po sa Busuanga. Salamat sa Ginoo nga okay kaya pag-concert play. Wala yung problema. Pag medyo lang yung pilar-pilar, kaya gikan sa paggikan naman sa Pinoyanan,
Wala na itulugay. Antong kabot ni sa magtan niya po. Salamat sa Ginoo, di ba po dili, malipayon mi, magkaigsunan, malipayon po nga, nag-entertain ka naman. Salamat po nga dito sa ibuan na itong crusade, at malapuson nga itong crusade, ibang tabang sa Ginoo. So doon na po igidugang nga yung pagkalwason. Kini nga verse ba? Mga gawa. Adlaw-adlaw niya sa Bisko, adlaw-adlaw ang gidugang sa Diyos. Ngayang pagkalwason. Doon ay mga katauhan nga, muna nagpadayon pa nga itong bulaton sa pagsangiyos may balita kay doon na pa'y mga tao nga idugang sa Diyos. Kanang sa Gawa, chapter 13, verse 46 at hanggang 50. Gigahin sa kinabuhing dayon. So kana mga katawanan nga makaplaganan nato pinagi sa itong pagsubilin sa asubilos ngayong balita. Ngayon ba yung balita mo na itong ipalag ang Diyos? So from Mindanao, Visayas, kayong nidini, tumiyaging mga bulan siguro sa doon na kami sa Paranaque. Doon naman tayo iksong dito mga pastor. Ito nga, abot na sa Palawan. So, salamat sa Ginoo, ang Ginoo nagkapanalangin na alam ka natong tanan. So, more blessings si Pastor sa dere sa mga sa isa una, gamay-gamay pa to sa una, pero karon more blessings. Sa diyang suktong talang Ginoo. Nga, doon ay mga panalangin din nato na iwalwal maabot. Kanang amazing grace. Diba? Tingala tanong sa una, pamali, dito pa man taga-servisyo. Pero ngayon, okay na kayo. Okay na to. Salamat sa Ginoo. Tungod kaya nga itong sigutan karon na tungod sa gugma. Sinong may pag-ibig? Lahat ba tayo? At umiibig na. Totoo, yun ba yun? Tagalog? Baka magkamali. May pag-ibig at umibig. So, yung sabi ng yung isang parang Philippine PC, Philippine Constabulary, kung may pag-ibig sa puso, mawawala ang galit sa mundo. Kung doon na kay gugma, diya sa Ginoo, gugma punimos mga katawan. So kami nga, nagalakaw sa buluton sa Ginoo, sa lagi ng adapi. Munang nagsulti ang 1:1:3:16. Muning, ako kay nga, Juan Pastor, kay kamatayon na may planan, palihog tagbasa ng sister. 1:1:3:16. Ang sabi, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Dahil sa mga kapatid. Mabigat yun. Dahil sa mga kapatid. Kami, buhis buhay. Ka-encounter nila ko kay Barod. Ang bangka, muso-muso ko nagsubida. Pagbalik, matakilid mo. Mga basa namin sa tubig dagat. Kung sa ingon ni Apostol Pablo, Acts chapter 20 verse 24. Ano sabi yun sa agawa? Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na
patutuo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. Buwis buhay. Sabi ni Apostol Paul sa Bisayan, wala ko isipan nga bilisyon ng akong kinabuhi. Wala na bilis iyang kinabuhi. Basta lamang matuman ko ang akong paningkamot o ang akong nadawat sa Ginoong Hesukristo. Sa pagpanghimatod sa mayong balita sa grasya sa Diyos. So ganina din sa yung offering. Unsa may atong iuna pag-offer niya sa Ginoo. Isa't isa sa atin. Ano bang i-offer natin sa Ginoo? Yung sa ating Panginoon. Unang ihandog natin sa ating Panginoon. Ha? Ang ating sarili. Ang ating sarili kailangan. Yung mga material, si rin. At yung mga blessings nating natanggap galing sa ating Panginoon. Ito yung ating sarili. Ang number 1. Sabi ni Apostol Paul, ang kanyang buhay. Hindi na importante sa kanya. Pero ang ministry niya ang tinanggap galing sa ating Panginoon. Yung pagsangyaw sa mayang balita sa grasya sa Diyos. Kaya ang Biblia lang yung magpakamatay alang sa mga kaisip. Mga kapatid, mga kapatiran natin, kami biyan among pamilya, among trabaho, sa Pastor Archie na muli negosyo, na itra, mamalito, pris kasaba. Lampay ang mga tao dito. Biyaan. Kubiyaan ko akong pamilya. Niya bisa luga na ako'y gabation. Pero kung kaya pagin ako, mabaliwas mo itong Diyos ko. Sa kay Miss Barco, upag sakiti akong tiil, hindi na ako makapaglakad. Kusama ako kasama ang mga pastor. Basta lang matuman ba pag sangyaw sa may balita. Pero tapos noon, nakalakad na ako. Isang pagkato na ako sa CR, kay mangihi, hindi ko na kaya. Anong ginawa sa aming kasama? Yung si Brad Binson? Nagkanulo ba ang Brad Binson? Iya ko, yung ibaba ko niya. Pato sa CR. Pero uban niya kung sa niya siya. Niya ako rin, wala, di sa ko ang tigulang. Idan Kailan mo ko, brother, idan karon? 60. Ila? 60. Senior na ka? Dua, 60. So ako, kapintag si Tinta. But still young at heart. Na umiibig sa ating Panginoon. Amen. Yung binigay na sa akin na lakas, ginamit ko yun. So magkauban ko sa mga patanong ng mga pastor, amayin sa kong patanong. Sabi ng Biblia, nagapag-usok-usok, adlaw-adlaw ka ito nagapaabot sa Ginoong Hesus. Naghihintay. Kahit ano, whatever hardship we have in life, just to visit it. Just, yung harapin natin kung anong pagsubok darating sa ating buhay. At yung papurihin natin ang ating Panginoon. Amen. The Lord. Wala pa yung mga gano'n. Papuri. Kahit yung
sa ating Panginoon sa ministry from 1984, May 21, 1984, tinanggap po si Jesus Christ through the baptism of His name. Until now, more than 40 years na sa aking paglilingkod natin Panginoon. Mga pagsubok, maliliit, mga malaki. Binasa ng ating picture kanina. Kung ang atong ugma sa Ginoo dili galing ulabaw, hindi bisan kinsa. Sa atong anak na lalaki, atong anak na babae, sa asawa o sa bana, dili kita takus sa gingan ng Jesus. Magkabantay mo itong verse, Pastor Archie, itong ibasa ganina, kung nga itong gumadili ganin mo labaw ni bisan kinsa. Matthew 10:37 po. Muna'y di ta makabihan. Ako tungod kay higugman ako sa ministry. Buhay ang akong kinabuhi ako nagibuhis. Bulaton schedule ang bulaton sa Ginoo sa bukid nun. Crusade, 3 days sa adlaw evangelism. Tulog ka adlaw evangelism, paggabi tulog gabi crusade. Akong asawa, grabe ang iyang ibati sa mong pinuyanan. Di na makabakod. Higda na siya sa among payag-payag. Schedule ang butong sa Ginoo. Pack up na ko. Tanong kong asawa, kung nakunod ba, unod, lihok ba? Maluhin ako sa asawa. Kuday, magkambutas Ginoo. Pack up na akong mga bag. Schedule ang bulaton sa Ginoo sa bukid nun sa Kalabugo. Mag-ampo tayo. Ampo niya. Kumana ko kampo. Balik siya gida. Luya mo gid. Grabe yung ibati. Kuday, ato na kuday. Dala ko akong bag, betso ko lang ka. Wala ko maglingi siya. Kaya mawili mo ko siya. Kaya naa siya sa nang malubhang. Grabe yun ba? Malubhang ba? Yung pastor? Malubhang? Ang karamdaman. Iiwanan ko sa aming bahay. Nahigugma ko sa atong Ginoo. Labaw para sa akong asawa. Higugma ko akong asawa, pero labaw ko ng Ginoo. Diyan ako siya. After 3 days, kumanang kursada, balik ko. Distansya pa mong balay, kita ko asawa. Gapanilinan sa inyo sa Tagalog. Kung nagwalis mo siya. Praise the Lord. Di tayo kasi. Higugma ko ang asawa, pero lapaw ko ng Diyos. Nakining mahigugma na taba, para sa mga young people, batanon. Nakulintay ko sa mga batanon kung kita na ako ba. Magamit sila sa Broton Des Ginoo. Kung sa inyong pabor, Proverbio 20:29, baliw, basa na. Proverbs. Pastor na kay yung uban, gray hair. Di ba parang kung kita si mo? Wala. Pastor Richie, magnaitagsa. Si Brad, wala. So muna pabor sa batanon sa mga hamtong na. Ibaliw basa. Proverbs chapter 20 verse 29. Halipay ko nagtanaw sa mga batanon ba? Gamit sa smoton sa Ginoo. Instrument. So unsa may kwanya sa Ginoo? Proverbio 20:29. Ay, kabitaan ba sa yung Ang sabi,
Ang kaluwalhatian ng mga binata ay ang kanilang kalakasan, Kalakasan. at ang kagandahan ng matanda ay ang ulong may uban. Pagpagan tatang mo yung So, baon kayo. Ang himaya sa mga batan mo ng kusog. Ang mga young people, mostly backbone sa ministry. Ano sila? Yung lakas pa. Kanina. Mayroong lakas. Pero yung matanda na, sa to, ubado na ulo. Sa ko nakapabor si Brad, mula ko kung kayo ba na? Tagsara? Nag-alam si Pastor, hindi ko kita siya. Salamat si Ginoo natin, gray hair. Di ba? Pero ang mga batanon mo, ang kay Dunas na kusog sa pagsakuan sa ministry. Katabang sila. Kita na ako, kita ang sa instrument. Maawit po. Karang gasa, hiya sa inyo muna yung trabaho sa ministry. Naku, mahigog mo, ganahan mo. Ganahan mo awit. So na mahigog mo na kasabulaton niya sa Ginoo. Niya sa akong pamilya, among pamilya. Sa sunod, nahitabo ang kamagwangan akong laki. 5'10" ang height. Basketballer ito. Namatay. Schedule ang bulaton sa Ginoo. Dito sa'yo, patay. Schedule ang bulaton sa Ginoo. Gibiyaan ko siya dito sa mong balay. Padayon ko. Pag-ministry. Biyaan ko ang patayang lawas sa mong bata. Kamagwangan. Lalaki na. Anak naman. Kaya bisan pag-usawa na ako, akong anak, di mo ito, among anak sa usawa, di mabuhi. Largo ko ministry. Uban mag-iso ng tabo sa ako ila kong iyakos. Abi na ako, pastor, di ka kalabang. Kasi akong itulog sila, nahigog man ako sa ating Ginoo Hesus. Diyan ko ang batang lawas sa akong anak. Ipalabagin ako ang bulaton sa Ginoo. Naiuban mo kasabot, pastor, lutos ko nila. Pastor mo ka na. Nung pasarda na yung anak. Kung sila kahibalo ba? Sekreto na tago sa Biblia ang atong pagtuo. Kung di na ako siya biyaan, mabuhay mo siya. So, padayon ang ministry. Hilak ang uban ng kaigsunan. Hilak kong gigakos. Pagtuo na di ko kabarog. Patay ang anak di mo, kamabagan ng laki. Iyabiyaan mo tungkol sa ministry. So, nasabtan ako ang mensahe sa Diyos. Kung ang atong gugma sa atong anak, lalaki, babae, sa asawa o ba naman. O sabisan unsa na, nga, dili mo labo ang gugma nato sa Diyos, di tatako sa kingaya. Munang hilak wala, kulisod. Mahirap yan, gawin. Ha? Kung sa true life natin, mahirap yung gawin. Galing, hilantan lang ang bata, di takabot sa pagsamba yung balay lampuanan, balay tigumanan. Hilanat lang gali, di na makabot. Sumuni nga, measurement sa atong pagtuo. Unsa kadako na ang atong pagtuo sa Ginoo. Kung malampasan pa nato ang mga pagsubok. Ha? Kung ano man ang mga pagsubok na darating sa ating buhay. Na kailangan natin harapin. And then, purihin natin ang Panginoon. Wala akong ibang ginagawa. Pasalamatan din ang buhay nga Diyos. Salamat sa Ginoo nga. Lord, salamat kayo nga nihatabo ni kanako. Kaya niya isukon niya ang akong pagtuo. Unsa na kanako.
Kung kita di man tayo nagsama sa pagtuo karon. Ang atong paghigugma sa Dios. Ha? So muna nga, 12:3, hindi ko masahip sa Roma. Kaya assignments, Roma. Sapagkat sinabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kaniyang sarili ng totoong matatayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Sa bawat isa. Ang pagtuo, ibahin. Sumala sa iyang pagtuo mo, po'y gidakon sa pagsulay ng muda nga siya kinabuhi. Na huwag mo tayo nagsama pagtuo karon, sa dili karon. Huwag mo tayo nagsama pagtuo, palampataya na sa lawan, palampataya sa Diyos. Wala mo tayo nagpareha. Sa sukod, sa gidakon sa atong pagtuo, mo po'y ihatag sa Ginoo. Sa diya nga naningkamot na pagkamatarong sa tubangan sa Diyos. Nag-ingon ang si Hope. Yung sinabi ni sa Hope chapter 1 verse 6. At yan yung City. Hope chapter 1 verse 6 to 7. Nang diyan ang tinanong siya ng Panginoon. 7. At 6. Six. Magmula na 6. Isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon Mga anak ng Diyos. na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman sa nakasama nila. So, sa diya nga nanoon na dasig ng mga anak sa Diyos, muduol sa pangyawa sa ilang taliwala. Amen. Bantayan na nato atong kadasig. Kay kung dasig na kadas Ginoo, na ay yawa mo dool niya sa ilang taliwala. Na kaya di man niya mabuntok si Jesus Christ, anong tao mo'y mabuntok? Anong tanong sa verse 7? 7. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Saan ka nang galing? Nang magkagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon Istorya sila, oh. at nagsabi, sa pagpaparuot parito sa lupa, at Lupa? sa pagmamanhig manaog doon. So, saka kanaog. Ang trabaho sa yawa. Muna delikado di tagabantay. Sa magbantay kay basta dasig di tadas Ginoo. Katong pagsubok sa ako nga, akong asawa grabing sakit. Niya akong anak namatay. Sa iyo, Pastor, ano ba yung sa iyo? Kung, for example lang, kung nangyari yun. Mahirap sila kung umiibig ka sa ating Panginoon. Pero tulo akong lawas, akong luha, ubat sa akong sipon na tinukay. Hilak yun. Ihigugma ko akong anak. Pero kung di mo labaw akong gumang ito, akong anak, di mo labaw akong gumang sa Diyos, di mo kutakos. Ang hirap gawin. Kahit sino. Pero muna nga, ang kadakon sa itong pagtuo, sibo sa gidakon sa pagtuo, upoy padangat. Kaya di man punta sulayan sa Diyos kung di nato makaya. Yung sinabi ng unang Korinto, chapter 10, verse 13. Unang Korinto. Verse 13. Marikong ko ba kung naipatabo sa akong anak? Tulog ko ba? Nakatulog ko ba? Sabi mo, hatulan ninyo sa inyong sarili
Hatulan ninyo sa inyong sarili, nararapat baga na manalangin ang babae sa Diyos ng walang lambong? 1 Corinto, chapter 10, verse 13. Sabi po dito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, Hindi dumating. kundi ang magtitiis ng tao, matitiis ng tao. Titiis na tao. Hindi Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din na tukso, ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng paggilag upang ito'y inyong matiis. So, ang pag-anto sa pagsulay, matitiis. Yung anumang pagsubok sa ating buhay, pero may paraan ang ating buhay na Diyos. Kaya di masan niya taga at pagsulay nga di nato marangan, di nato maantos. Pero di ilalim ang atong pag-antos. Kanang ang sinabi ng yung Santiago, 1:3 nga 4. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anuman kakulangan. So sa Bisayan pa, ang pagsulay inyong tugutan sa pag-antos. Dili ang pagsulay. Ang pag-antos sa pagsulay. Diba? Mo'y atong tugutan kung maantos ba nato. Ang lisod niya ka ng versikulo 2, hirap yung gawin ng Christians. Verse 2. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. So, isipan ninyo ng bitumang kalipay sa lahi kasugat niyo ang nagkinanlahi mga pagsulay. Isipa katumang kalipay. Hirap gawin yun eh. Eh bakit sinabi ni Apostol Santiago? Ano yung Tagalog mo? Ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring. So, kagalakan? Kung darating yung pagsubok, magawa natin yun. Hirap gawin. Pero sinabi ng Panginoon, sabi niya sa 1 Pedro 4:19, 1 Pedro 4:19, Kaya't ipagkatiwala naman ng mga babata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalak. So, kung nag-antos mo tungkol sa kabuton sa Diyos, sinabi ng aklat ng 1 Pedro 3:17, sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mga bata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. kay labi pang maayo ang pag-antos tungkol sa pagbuhat ng matarong kung kinipagbuhat man sa Diyos kaysa pag-antos tungkol sa pagbuhat ng dautan. Sa una, sa upat na magkabing Diyos Ginoo, itong Bible study sa itong pastor kanina, bisay kung saan naman sa kalibutan. Ato nga buhato. Alantoson kaya po ito, pero karoon nga naantas Ginoo, naaga po alantoson. Pero labi pang maayo ang pag-antos tungod sa pagbuhat o matarong kung kinipagbuhat man sa Diyos kaysa pag-antos tungod sa pagbuhat o dautan. Antos na ka, hindi ko rin eh. Sabi pang iba, kasabaan pata sa pastor. Di ba? Pastor, mag-asaba man. Pala, siya talambagan yung advices lang ba?
Kay kung maabot na, kung darating yung mga pagsubok, makabarok ta nga maligod sa Ginoo, padayon ba? Nahibalo naman ta kay nag-antos man ta karon kay pero nagbuhatag matarong. Na kung maabot naman so nahibalo ta daan. So, iya ni sa Ginoo iyang ihimo sa mata ko sa kanato. Mula nga ito ni malamangan. Kaya importante kayo nga, kaysa niya nga madasigon na tas pag-alagad sa Ginoo, nagagalak ang ating puso, pero naasi nandiyan sa ang Diablos, Satanas. Yung ano sa Revelation, chapter 12, 10, base na kamali yung mga mga 12, 12, pagkibasa mo pa, Revelation. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit Yun. na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kaniyang Kristo. Sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Kisa'y kasumbong, Satanas may accuser. Basta mag-abot na sa atong balay. Hindi ko alam kung kailan. Yung sabi ng Revelation. Siya ang kasumbong sa ato, sa atubangan sa Diyos. Dasig na itong imong alagad, Ginoo, kung naglilingkod sa inyo. Sabi ng Diablo, Satanas. So munang na mga pagsubok. Pero niya ang tanan, kung walang pasan na ito ba, mahibalo ta nga, trabaho ni Skaway. Dili ni atong kaugaling himuan ko, dili iyan ni sa atong kaaway. Mula mang isulayan ang atong pagtuo. Kung magpabilin ba tali sa atong buhay nga Diyos pag-alagad. Ilang taon na nalingkod ng ating Panginoon. Brother, ilang taon sa pastor? Ilang taon na? Wala mo story. 1997 ako nagsimula. 1997. 97? Tagal-tagal. 27. Pastor, 1970s pa? 70s, Pastor? Neighbor. Brother? 2005. Mas matagal pa si Pastor. Mga pagsubok. Marami na. So, pero ito nang malampasan. So, anong kailangan gawin natin? Kapag ating pag-ibig ay tutuloy. Ang gugma sa Diyos wala'y paglubad, pero ang gugma sa tao, lubad-lubad. Sa among Bisaya. Katapos ang versikulo sa Episo, Ephesians chapter 6, verse 24. Basahin mo yan, sa Tagalog. Ang biyaya naway sumalahat ng mga nagsisiibig sa ating Panginoong Yesukristo ng pag-ibig na walang pagkasira siya nawa. So, walang pagkasira ang pag-ibig sa ating Panginoon. Pero ang atin, sira. O rin sa amin, sara-sara. Sara? Masira? Masinati natong tanan ang mga pagsulay. Walang nagkapareho kadagko ang mga pagsulay kay nagbase sa atong pagtuo. Ang measurement, ang sukdanan sa atong pagtuo mo ang pagsulay na mudala sa atong kinabuhi. Sister ganina, iyak siya eh.
Dili sa'yo ko, imong pamilya, papa, mawala ang imong usaga, imong minahal sa buhay, mawala, subiya. Pero, pagsubok kayo. So, kahit anong pagsubok na darating sa ating buhay, ay harapin natin. May kulang sa inyo, sister? Nagkon pa ang grading sa imong pagturo. Kung malampasan mo na. Yun ako, yung athlete pa ko sa high school. Yung high jump. So kung malampasan mo yung isa, dalawa, tatlo, nag-hire mo. Iyon sa pagsubok sa ating paglingin ko na natin mo. So after that, sabi na natin Panginoon, yung sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 9, also verse 8 up to 10. So, basahin mo na. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. So, mga delikado, kinangita man siya. Di ba? Naglibot-libot, nangitag matukog. Paday, tutuloy mo. Nay, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. So, sa tanan nga mga kaigsunan, gibahin na si mo. Tanan kita nga mga Christians, ang pagsubok, tanan yun, sa tanan mga kaigsunan, ipasinati yun. So, tamay ko, ano sa umabot sa inyo? So, muna nga, nakatay, ikon nga, musukol ta, pinagi sa itong pagtuo. Pagtuo na ito sa itong buhay ng Diyos, kaya may lain na itong manilaban, mo rin ng Diyos. Pero tapos tama, yung pag-abot na sa pagpagsulay, pagpagsubok sa ating buhay, anong sabi ng Panginoon? Yung sa versikulo 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Pagpakan na natin. Siya ang mag-aayo, magalikod sa atong pagtuo. Siya mangunay, mismo ang atong buhay nga Diyos, si Jesus Christ. Tapos kamo mag-anto sa makadyot. Siya ang mangunay sa pagbaskog, pagligon, pag-ayo, kung mayroon ang nararamdaman. Galingan ka na natin, Panginoon. Spiritual man at yung physical. Siya ang sabi natin, Panginoon. Mula nga kung makapatuntag mo sa atong buhay ng Diyos. Anong sabi ni John? 14:15? At check yung verse 21. Back to this verse 21. Kung kayo'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Sino may pag-ibig sa ating Panginoon? Sino may pag-ibig sa ating Panginoon? Ito pa rin eh. Kung naigugma ka mo kanako inyong pagkatumano ng akong mga sugo. So may ilan kung doon na kay gugma sa Diyos. Verse 21. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Pagpakan natin ito, Panginoon. Sa mga sino? Kasi nga nagatuman sa kabutong sa Diyos, sa kanyang utos,
Ano yung sinasabi ni Jesus? Kung nagatuman ka sa iyang kabuton, so makita di mo ka nagtuman baka wala. So i-prove ni mo ang imong paghigugma sa Diyos. Yung pag-ibig mo sa Kanya. Yung darating ang mga pagsubok, makapadayon ba ka sa pag-alagan sa atong Diyos? Yung kanina sinabi ko, ang aking asawa, may kalubang sakit. Yung aking panganak ng kamagulangan lalaki, patay. Diyan ko sa mong balay. Tungod sa gugman ako, diyan sa Ginoo. Kung nahigugma ka mo kanako inyong pagatumanon ng akong masuko. Tungod kay nahigugman sa pagbuhay Diyos, padayon na sa pag-alagan. Gikan sa gagmay, hantod sa dagko ng mga pagsulay-pagsubok sa ating buhay, harapin natin. Kaya magpatabang kita sa Ginoo. Yung ayuno ko ng 3 araw, Pastor. Tapos may yung sa masikit ako. Hindi ko makatulog. Insomnia. Fasting ko, sinabihan ko ang ating Panginoon. Lord, fasting ako ng 3 araw, galingin mo ang ating sakit. Hindi ba natapos ko ang 3 araw? Ginaling na ako ng ating Panginoon. Pero gipadayon niya ako na kontrol kadlaw. Kasi nabay sa yung sa aking panaginip. Sabi ng Panginoon, magpasting kag na pulo kadlaw. Pag-ayuno, 10 araw. Sabi ko sa aking sarili, nahirapan ako ng 3 araw. Ang dinagdagan ko 10 araw. Hirap sa aking sarili, hirap. Nahirapan ako ng 3 araw. Walang kain, walang inom. Dinagdagan pag 10 araw. Sugo man sa Diyos. Nag-fasting ko na puro kadlaw. Salamat sa Ginoo, nakalabos ko. Out of 10 days, from 1 to 7 days, huwag ko'y gibati kagutong kawaw. Pero sa 8, 9, 10, kadang mamahaw, panyuto, panihapon, grabe kasakit ang bating. From 8, 9 to 10. Grabing sakit ako ang bating. Pero sa 1 to 7 days, wala na sa akin. Yun ang sakit yung 8, 9 days. Kada tingkaon, pamahaw, panyuto, panihapon, grabe kasakit ang bating. Ako kitong yantos. Kaya ko tulong ng kadlaw. Nalampasan ko ng 7 kadlaw. So tulong na lang. Salamat ko sa Ginoo. Nakabot ko. Kato si Brother Ramel, ang driver, ang sayapan. Ito yung nag-ubat sa ko pag-fasting. Kato yung mga unom kadlaw ang naman ito. Ito yung mga ulitaw. Si Brother Ramel tulong pero padayon niya po siya pero kada alas 2 ako mong-break siya. Natapos niyang hanggang 10 araw pero nag-break siya kada alas 2 na ngayon. Puman sa previous. Sulit ito. So muna pasalamat ko sa Ginoo na dako kayong katabang ang pag-ampo puasa gyud. So akong gibatasan ba? Talang saray Domingo nga di ko mag-fasting. Kaya ako mag-fasting ta ko karon dito din ta ko buka pero tungkol kay naaman sa gawain. Mahirap ayaw no? Kung diyan ka sa gawain. Kay maulaw mo sa taon na mo upir sa ato nga mo kung mag-snack mo. So mga panahon sa kuan muna mag-ayuno dito sa Talagsaray Domingo nga di ko magpuasa.
Way labot sa kanang tag 3 days, pinakadlaw. Kaya mo gipadakan dito, para sa pagkani diri, wa ko man imi diri nagpasting mi. Ang distrito nagpasting para pagkani. Muna pasalamat mo siguro nga walang puso ng pagpasting. Pero iya gitong tabang kay kung sa ako rin kaugalingon, lisod ka ito. Kaya lisod ka ko sa tulog at laon sa mga napulo. Pero tulog ka iya mas gilo, kaya doon na po iyang ipasalig sa kuha. Nga, baka darating ang araw, yung parang panalangin natin sa Ginoo. Di ba? Siyang ministry, nakita sa Ginoo nga, Lord, nakaluwag ang imong buraton na kinahanglan nga masakyan yun. Kumutong iyang kikon sa kuha na yung mga blessings. So, paabot na ko, sa signal sa Ginoo. Pastor, sa niya ang iyong kasabihan nga, huwag kang magmadali, huwag kang magkamali. So, ang kabubuto lang sa Diyos nila ito nandun. So, all the blessings doon yung mga sa Diyos mo, ito ginang matanggap. Tuhan na itong madapat. So, salamat sa Ginoo nga sa pangalan to. So, ako nang i-share sa inyo ang akong kasinatian. Within for more than 40 years ang akong pagpangalagad. Ginagmay, gikas ginagmay, hantod sa din ako ang pagsunod. So, nakalabang man. So, uman sa tamang sa niya, pasalamatan niyo. Niabot ang panahon nga, di na ko makalakaw pag-ato sa akong country or bantay na mo. Hindi akong siko, may ako ni sino makalakaw ko. Pasalamat ko sa Ginoo. Ingnan ko sa tingog sa Ginoo. Kaya wala man ka nagpagulbol, ayuhon kay ikaw. Diya pastor, kaya ayaw ko sa Ginoo. Praise the Lord. Kaya wala mong ko magpagulbol, pasalamat ang buyon ko. Muya ko na kung sa Ginoo. Kaya ayuhon kay ikaw. Mura ko kung maging sakit, pastor. Ay, kalagaw ko dito. Program din ako di bati. Hindi na siko mo yan. Mga speaker mo na lang. Kaya nagpasalamat mo na huwag magpagulbol. Sabi kung saan ang mga pagsulat mula sa kinabuhi, hindi ang magpagulbol. Pasalamatan ng Ginoo. Kanang siya yung sa Pilipos, wata ang tanang butang sa wali pagpagulbol ni pagsukit-sukit. Pasalamatan ng Ginoo. Muna akong ginahimo, muna akong Ginoo. Huwag mo ka nagpagulbol, so ayaw ikaw karulangan. Automatic, pas Ginoo. Paglakad ako, nakatayo, nakalakad. Pasalamatan ako ng Diyos. Muna sa ato, mga kaisunan, ako lagi pa-share ka ninyo ako sa Gatiyas pagpangalagan. More than 40 years na. So, ginagi ka sa ginagmahin ko sa dinag ko. Pero importante nga, hindi lang mag-magulbul. Kung ginakawang ko dito sa mga kaisunan, hindi na kita mag-magulbul. Kaya mag-magulbul, hindi na makatabang ka na ito, makapasamot sa kalisod. Pasalamatan na ito ang buhay ng Diyos. Kung sa mga mudangan sa mga kinapuhin, kailangan pasalamatan na ito ang buhay ng Diyos. Kung magkamukha na ako, matutag Jesus Christ, inyong pagkatumano na ako ng aso. So, kasi magkaampit mo ba? Ang niyabot sa akong ginamuhi, mabutol sa inyo, maandam mo na magaan. Diba? Kaya ibahin mo ng pagsulay, di man kayo sa amura. Kami mga pastor, kami lumalag, mga pastor, mas dako kami mga pagsubok sa aming buhay. Ha? Magkaigsunan mo, sa mga pastor. Magkaitabo na sa buong magkaiglisyahan. Ha? Kung kilagay ko, hindi na may tabo dyan. Hindi kayo mag-followers, pastor. So, muna nga akong siniter. Salamat sa Ginoo nga. Tungkol sa gugma sa Diyos ba? Igugma ang Ginoong Diyos nga imong igugma ang Ginoong imong Diyos sa tibok mong kasing-kasing. Whole heart. Dili ibanan, dili kulangan. Ha? Muna abot ka sa mga sa Ginoo. Tibok mong kasing-kasing, tibok mong salabutan, tibok mong kusog. May til pa ka, makalakaw pa ka, ang kamot, makalimot. So muna akong sinitihan, pinagis pulong sa Diyos.
naghata ka nato, nag-agda ka nato nga, kung maabot mo ng mga pagsulay, atong dawaton, tugutan nato ang pagsulay. Ha? Pag-antos sa mga pagsulay ng mga sa kinabuhi. So muna nga, salamat as Ginoo nga, daghang patay panahon. Kaya wata mahibalo sa unahan, malipayan ta karon diri. Pero wata mahibalo sa unahan, kung doon na, tuway, ang buson ta siya ba? Ako hapit ko maampo sa yawa, diya sa bus. Yung konduktor pa na, nasa ko sa kuwa. So ko pa, ang konduktor sa bus, ang timay, nasa ko siya. Kaya lang sa kabalin nga, bisan sa bus na ang yawa. Upang, sakay nga pong yawa, igamit mo itong konduktor. Salamat na kaya. Nagas Ginoo ko, ubus na kayo. Antos na. So muna ako pa minsan gikan sa Diyos sa kasinatian po na ang naa sa Biblia ang katubagan. Mula mga atong tumanon sa mga pagsulay, no retreat, no surrender. Just to face whatever hardship we had in life. Harapin natin mga pagsubok na darating sa ating buhay. At yung pag-pray natin ang buhay ng Diyos. So salamat sa Ginoo, ang Diyos na panalangin. Alam na itong tanan sa akong kasinatian na akong share sa inyo. Sa ministry, wala na ibili ang among kinabuhi. Ay balik na ko Apostle Paul. Alam ka na ako, ang akong kinabuhi, wala na ibili. Basta lamang matuman ko ang akong paningkamot o ang akong katungdanan nga nadawat gikan sa kanilong Isus sa pagmantala sa may balita sa grasya sa Diyos. Muna, nagkalindi na may napit. Pagsangiro is may balita. E nga naman, ang alagad sa Ginoo, itong unang verse ko na, magpakamatay alam sa mga kaigsunan. Munang buwis-buhay na yun. Paano sa full ministry? Sa ipadayagan si Pastor Jimboy, nga unong kami pastor, nga iyang kauban sa ministry. Kunumi nga mga pastor, ipagsa-tagsa nga mga alam, muni imong kauban sa ministry. So, padayon. Salamat sa Ginoo. Tapos mga pagkampo. Umahan nga lang. Salamat Diyos. Saan pas mga pagsulay, pagsubok sa aming buhay. Tulungan mo kami. Kung ano mga pagsubok sa aming buhay. Kapadayon bis pag-alaga niya kanina. Kini mga kaigsunan nga niya kanina. Pumabot lang sila nga kinabuhi. Tabawin sila noon, makabarong sila ng malikon, mapadayon man tayo sa pag-alaga niya. Isang pasamang pastor ang senior ang niya kan, uban sibog niya pamilya. Ikaw magapanalangin kanila Lord sa mga pangluwas, lumalos na kinabuhi. Kung bisan pa siya pag-ministry Lord, ikaw magatabang ka niya. Imo siyang gigamit Lord, bisan pa sa mga pinansyal ng mga bahay. Alang sa ibulaton, alang sa mga balay alampuan ng pagkatuko. Kung sa tanan ng mga kaigsunan nga niya karon Lord, ibubo ang dugang grasya sa ilang mga Panginoon. Kaya ikaw magalikon silang pagto, dugang ipangilang pagto nga makapaton silang dakong pagsalig diyan lamang kanimo Lord. O makapaton sa higpit pagkadani ang ilang kasing-kasing. O makapaton sa Espiritus pagkamasimbahon matilmanon si mapulong. Panalangin kini nga iglesia. Nga din ikaw magapanalangin sa kanunay. Nga bisan pa sa mga kaigsunan. Nga daghan pa nga makalag nga imong kabigon aron mo alaga diha kanimo Lord. Ug panalangin sa may panglawas ang tanan nga ni karon. Sa dugang ko siyang kinabuhi ug sa tanan nga mga panginahanglan. Hinaut ikaw mag-andam mga tagan. Panalangin niya ang tanan, spiritual man, material, physical, financial. Pinagi sa ngalan ni Kristo sa ritnon, kiningitan ng among iambog, pasalamatan. Amen. Amen. Thank you Lord Jesus. Salamat sa Pilipinas.
Agad Brisyo, Pastor Boy, sa pagdala ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Tunay po na napakabuti ng Diyos sapagkat tayo ay Kanyang tinuturuan habang nag-aantay po sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po ay narito na sa abagan pa rin patungkol doon sa bangka na may kulang pa po tayo mga kapatid. Ito po ay sinagot ng may sumagot na kapatiran, kaya siya po ay tayo po ay patuloy sa pagambag para sa gawain ng ating mahal na Panginoon doon sa bangka po na hinuhulugan. Kung sino po yung mayroong nakalungkuhan, mga kapatid, kung kusang loob maluwag sa atin, mga minamahal, masaya, may galak, nagbigay po tayo mga minamahal mga kapatid. Ito po ay sa gawain natin mga Panginoon sa malaking bangka po na ginagamit ngayon. Hallelujah. Sa papuntang Ibilingin sa mga isla, mga minamahal. Binibigay ko po ang awit sa ating Sister Sarah sa Caloob. First God, tunay po tayo magbigay sa patulong financial sa ating bangka para sa gawain sa ating mga Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. Agadisyo, Sister Sarah sa awiting mga langit at binibigay kong panalangin sa ating preacher sa mga Praise the Lord, hallelujah, dakilang Diyos na Panginoon. Salamat po Panginoon sa umaga ito. At praise the Lord, hallelujah, ang ambag po namin sa araw na ito Panginoon. I-bless po mga kamay na nagbibigay upang ang lahat na ito po Panginoon ay gagamitin lalong-lalo na sa bangka na aming binili o para gamitin ito Panginoon sa patawid dagat Panginoon para sa iyong ministry at patuloy ka sa pag-bless sa bangkang ito Panginoon
na habang naglalakbay ang mga ministro o mga taga dala ng iyong mga salita sa Panginoon sa mga iba't ibang isla, Panginoon, at patuloy mo pong ingatan at lalong-lalo na po ang mga kapatiran na naghihintay sa kanila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na amin po binibalik sa iyo muli ang mga papasalamat at ang kapangyarihan sa iyo lang, Panginoon. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. God bless you, Brother Ray, sa panalangin. At tayo po ay narito na sa paalala. Sunod na linggo po ay ating sunod leader, ating Ma'am Colleen pa rin, mga minamahal at ang mensahe. Sino ba ng linggo? Ang mensahe po si Brother Ray sa mag-uwi na. Mag-uwi ka sa Iloilo. Sige po. Kay Pastor Arnel Marisa, Pastor Arnel. Praise God. Mayroon pa paalala? Next week na po seminar. Seminar sa Bukas ng gabi na. sa Limanyang. Praise God. Hallelujah. May seminar po sa Limanyang. Punta na ba dyan? Bukas. Arrival. Bukas ang araw. Tatlong araw. Kung sinong gusto pumunta, invite po lahat. At kung wala na po, tayo pa narito na sa pansamantalang pagtatapos. Binibig ko pa isang awit at closing prayer kasama ating pagkain sa ating Pastor Arnel Puso sa kanyang pagkakataon. Praise the Lord. Kumain tayo lahat mga kapatid. Pwede natin natin nagsasabi, sadyang kay buti ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sadyang kay buti ng
araw na ito. Salamat sa mga mensahe na aming napakinggan, Panginoon, maging ang mga anak mo na ginamit sa ubasang ito, Panginoon. Salamat po. Ang pag-ibig, ang pagkakaisa, Panginoon, ang iyong paggabay, Panginoon, sa aming paghihiwa-hiwalay, sa aming pag-isabing tahanan ng paggabay mo, pag-iingat. Tulungan mo po ang bawat isa na biging matatag, anuman ang pagsubok na dumating sa aming buhay, maging sa aming mga kapatid na mga pastor na sa ibang lugar, Panginoon, ginawa nila ang iyong kalooban. Panginoon, dalangin namin iyong ingatan sila, ang mga misyon nila sa lugar na ito, sa lugar ng Palawan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng unlimited na kalakasan, Panginoon, kagalakan, aliwin, pagalingin anuman ang kanilang mga karamdaman, Panginoon. Ang sa bawat isa sa amin, Panginoon, dalangin namin na kalooban mo ang maghari sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa kagalakang ito, sa kalakasang ito, sa pananagumpay, Panginoon. Salamat po. Gayon din, Panginoon, ang aming pagsasuluhan, ang kalakasan, kalusugan sa bawat isang tatanggap, Panginoon, maging sa nagkanda nito, pagpalain mo, bless na ilabis, Panginoon. Salamat po. Salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Tayo po ay magkamayan sa bawat isa.